Part 7, Elizabeth, Hector's POV. Ginawa kong abala ang sarili ko habang nagtatype sa harap ng laptop nang makaalis na si Elizabeth para bumili ng mga bagong gamit kapalit sa mga nabasag ko. Maya-maya dumako ang tingin ko sa phone kong nakapatong sa study table nang bigla itong mag-ring. Nagtaka ako na makita kong isa sa mga tauhan ko at tumatawag. Marahil may importante itong sasabihin kaya agad kong sinagot ang tawag. "What's with your sudden call?" Tanong ko sa tauhan kong si Mackenzie na nasa kabilang linya. "My men are only for security purposes and some of them are working for my personal business. To be honest, sir, I'm hesitant to tell you this, but I'm here in front of a coffee shop and now I'm clearly seeing your wife with another man." Sagot nito na ikinigayong bigla ng kamao ko. "My wife is with another man?" Pakiramdam ko umakyat lahat ng dugo ko dahil sa ibinalita ni Mackenzie. Totoong pinasusundan ko si Elizabeth kahit saan ito magpunta. Hindi dahil duda ko kundi dahil gusto ko ligtas ito kung saan man pumunta. Ngunit hindi ito ang inaasahan kong report na makukuha ngayong araw. "My wife is cheating on me?" Yun agad ang pumasok sa isip ko. I hissed with sudden anger. "Who's the guy?" Ani ako rito. "I think kilala niyo siya, sir. He is Enzo Ventura, the owner of Ventura Corp." Otomatikong ibinaba ko ng telepono pagkasabi nito. Nainis akong lalo dahil ang lalaking kasama ngayon ni Elizabeth ay isang kliyente rin na kamiting ko mamaya. Idagdag pa na alam kong dati itong kasintahan ni Elizabeth. Madalas ko itong nakikita dati na bumibisita sa bahay ng mga Centellian. Enzo is the longtime ex-boyfriend of Elizabeth. I've seen them a lot of times while holding each other's hands like sweet lovebirds. Sa pagkakatanda ko, 4 na taon ang itinagal ng relasyon nila hanggang sa maghiwalay rin bago ko mapiling pakasalan si Elizabeth. Nang tanungin ako ni Elizabeth kanina kung sinong kamiting ko, hindi na ako nagabalang sabihin. Para saan pa? Pero ngayon hindi ko akalaing ito ang kasama niya. Tumayo ako at nagpaikot-ikot sa loob ng study room habang nakapamewang. Nagbabaka sakali akong humupa ang galit na nararamdaman ko. Ngunit habang lumilipas ang minuto, mas lalo lang lumalala at lalo nagpupuyos ang loob ko kaya nagdesisyon na akong tawagan si Elizabeth. Unang tawag ko, hindi nito sinagot kaya sinubukan ko ulit tawagan at sa pagkakataong to sinagot niya na. "Where are you?" Galit kong sigaw sa kabilang linya na wari kong kinagulat ni Elizabeth. "At the coffee shop?" "Go home and we will talk later when I get back home." Galit kong sigaw na dumagundong sa loob ng study room. Lumabas na ako at tumungo sa silid namin para maghanda sa meeting ko kay Enzo Ventura. Mabilis na ako nagbihis ng pang-business attire habang nakaharap sa malaking body mirror at inaayos ang necktie. Nang okay na ay bumaba na ako at kaagad na umalis. Wala pang 1 oras nang makarating ako sa napag-usapang lugar na pagdarausan ng meeting. Pumasok na ako sa loob at lumapit sa magandang babaeng receptionist. There is a lot and plenty of beautiful ladies kung saan-saan, pero hindi man lang ako naa-attract. Yun din ang isa sa ikinasasama ng loob ko. Sa loob ng ilang taon naming pagsasama ni Elizabeth, ni hindi ako kumama ng ibang babae. I'm only stick to her kahit pa hindi ito mabuntis-buntis at biglang malalaman ko na lang nakikipagkita ito sa ibang lalaki. "Do you have any reservations, sir?" Formal na tanong ng receptionist while checking on me. "Yes, Hector Ignacio." "This way po, sir. Pasensya na po, hindi ko po agad kayo namukhaan." Saad ng babae, sabay tunan nito sa akin papunta sa isang table. Naupo na ako at printing sumandal sa silya. Tumingin ako sa suot kong relo. May 10 minutes pa before lunch kaya anytime soon darating na siya. "Mr. Ignacio." Magiliw na bati sa akin ang boses ng isang lalaki, kaya nag-angat agad ako ng tingin and it's him. "Mr. Ventura." Tumayo ako at formal na nakipagkamay at hinigpitan ko ang hawak ko sa kamay nito nang mapansin ko ang nakakalokong ngisi na nakapaskil sa mukha nito. Humigpit din ang hawak ni Enzo sa kamay ko na tila nagsusukatan kami ng lakas. Hindi ko na lang ipinahalata ang galit ko at tanging casual na ekspresyon pa rin ang ipinapakita ko at ito na ang unang nagbawi ng kamay kasabay ng pagtikim. "Kanina ka pa ba?" Nakangiting tanong ni Enzo. "Kadarating ko lang din." Tipid kong sagot nang may waiter na biglang lumapit sa amin. "Good afternoon, may I take your orders?" Tanong nito. "I am not here to eat, I'm still full." "Ask him." Saad ko sa waiter kaya bumaling to kay Enzo na hanggang ngayon nakangisi pa rin.
I want to rip off his face. Mamaya na lang siguro, nabusog kasi ako sa kape. Saad ni Enzo sa waiter, kaya bahagyang yumuko ito at umalis na. Naikuyom ko ang kamao ko nasa ilalim ng lamesa, kasabay ng pagyuko at saka muli akong nagangat ng tingin sa kanya. Sinusubukan kong pababain ang galit ko, pero mukhang hindi ko na kayang magtimpi pa. You know that my wife is not included in this business, right? Base sa reaksyon ni Enzo ay mukhang inaasahan nito na yon ang sasabihin ko. Ang bilis naman ng radar mo, Mr. Ignacio. Huwag kang mag-aalala dyan, narito ako para sa negosyo. Saka ako naiisipin kung paano ko ba susulitin ang asawa mo sa'yo. Sa ngayon, usaping negosyo muna ang talakayin natin. Saad nito na ikinaigting ng pangako. Walang hiya ka? Di ko na nga napigilan ang sarili kong padapukan ito ng suntok sa mukha, kaya bumalandra ito sa sahig. He said that on purpose, para galitin ako, and he succeeded. Napahiyaw pa sa gulat ay ibang mga customers na nandito at nasami ng atensyon ng lahat ng tao. Nakatawa pa si Enzo habang sapo ang putok nitong labi. Tumayo lang to ngunit hindi na nag-abalang gumante. A jealous husband? Ako nga dapat ang magselos kasi pati babaeng mahal ko sa'yo pa napunta. I can't imagine, Hector, dalawang kambal na ikama mo. Asar nitong Saad. He spit little blood from his wounded lips. His last word caught me off guard, so he knows that me and Eleanor had a relationship before. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pangamba na baka sabihin nito kay Elizabeth. Move on, dude. Elizabeth is now my wife, so back off. Saad ko na ikinasinghal nito. Mas madaling makuhang manok kapag nakatali na, Mr. Hector Ignacio. Yan ang tatandaan mo. Saad ni Enzo bago niya ako talikuran at pagalit na lumabas ng restaurant. May mangilang bulong-bulungan na maririnig sa paligid, ngunit hindi ko na pinansin pa. Kinuha kong isang baso ng tubig at inubos ang laman nito, saka badaskol na inilapag sa lamesa. Lumabas na rin ako at agad sumakay ng sasakyan para umuwi na ng bahay. Puyos na puyos ako sa galit. Madaling makuha ang manok kapag nakatali na. We will see. Tatango-tango kong Saad sa sarili habang paulit-ulit nagre-replay sa utak ko ang sinabi ni Enzo. Mas binilisan ko ang patakbo hanggang sa tuluyan na ako nakarating sa bahay. Elizabeth! Hinagilap ko to sa bawat sulok ng bahay ngunit hindi ko to makita kaya umakyat ako sa kwarto at naabutan ko tong nakaupo sa ibabaw ng kama habang nagbabasa ng libro. Gulat ang mukha nitong makita ko. Ang paalam mo mamimili ka lang pero malalaman ko nakikipagkita ka sa lalaki. Nagngangalit kong sigaw na dumagundong sa bawat sulok ng bahay. Elizabeth's POV. Weeks had passed. Hector tried to approach me with his sweet gestures and sweet words. He even cooked for me the whole 2 weeks, but here I am. Hindi ko pa rin magawang malimutan ang ginawa niyang pananakit sa akin. And I believe that sugar cannot coat salt. My bruises on both my cheeks, arms, and neck are already healed and faded. Ngunit ang sugat sa puso ko ay hirap pang maginom. Sinusubukan niya akong suyuin sa araw-araw but I remain quiet. Pakiramdam ko kasi baka pag nagsalita ako may mali akong masabi at saktan niya akong muli. Kasalukuyan kami ngayong magkaharap at kumakain ng breakfast sa hapag. As usual, hindi pa rin ako nagsasalita. Nilalaro lang ng tinidor ko ang bacon at itlog na niluto ko. Elizabeth, kumain ka na. Hindi yung nilalaro mo lang. Sita niya sa akin ngunit nagpapanggap ako na parang walang narinig. Kita ko ang pagbuntong hininga ni Hector at ramdam ko nahihirapan itong makitungo sa akin. Wala naman akong sinasabing asikasuhin o pagsalbihan niya ako. Don't mind me. Tamlay kong sagot na halos pabulong na. Sa loob yata ng 2 linggo, ngayon lang niya ako ulit narinig na nagsalita. Ano bang kailangan kong gawin para bumalik ang gana mo sa akin? Anito? Pero hindi ako nag-abalang mag-angat ng tingin sa gawin niya. Ayoko siyang tingnan. Ngunit hindi madadaan sa pag-iwas ang problema, kaya nagdesisyon na akong tingnan siya diretso sa mga mata. I am not showing any emotions in front of him like he used to see every time I looked at him. This time it's different. I'm not showing any softness. Umiling ako. You don't have to do anything, Hector, but I'm going to ask you something. Saad ko at kita ko ang biglang bakas ng kuryosidad niya. Ano ba talaga ako para sa'yo? This time, I want an honest answer from you. Dagdag ko pa na nakapagpatigil dito. Why did you ask, Elizabeth? Just answer me.
Giit ko kaya't napabuntong hininga ito at tumuwid ng upo. You are my wife, Elizabeth, kaya pinahahalagahan kita, sagot nito. Pero imbes matuwa ito, nalungkot lamang ako. Pagpapahalaga na pala ngayon, ang manakit. Ngayon ako nagkaroon ng lakas ng loob na ungkatin ang ginawa niya sa akin. I was jealous, pag-amin nito na ikinatango-tango ko. Kahit umamin tong nagselos lang ito, hindi ko pa rin matanggap na yon ang basihan niya ng pananakit sa akin. I know may mali din ako nang pumayag akong sumama sa ex ko, kahit sabihing uminom lang naman kami ng kape na may konting catch-up. Sa pagkakaalam ko talaga, wala naman talagang pakialam sa akin si Hector dahil nga ipinagtutulakan niya na ako sa iba. At ngayon malalaman ko na nagsiselos lang ito. Hindi ko maintindihan ang mga ipinakikita niya. I thought dahil lang naapakan ng ego niya bilang lalaki, kaya nito nagawang saktan ako. Please enlighten me, Hector. Hindi na kita maintindihan, naguguluhan kong saad sa kanya. I'm your husband and I love you. Masakit sa akin na malamang may iba kang kasamang lalaki, Elizabeth, at ex mo pa. This isn't about my pride or ego anymore. Saad nito na puno ng hinanakit sa akin na ikinatigil ko. Bakit sa pagkakataong to, the way he said that he loves me, it felt like it's real. Hindi ko mahagilap ang sasabihin. Lumalabas na ako talaga ang may kasalanan dahil pumayag ako sa alok ni Enzo na magkape at makipag-usap. I thought you don't care. Saad ko ng may kalakasang boses, sabay tayo. Of course I care. Sigaw din ni Hector, sabay tayo din. Akala ko pinamimigay mo na ako sa iba. Kita ko na napahila mo si Hector ng kamay. Yung sinabi ko pa rin ba nung nasa kotse tayo, ang issue mo rito? Nang sabihin kong humanap ka na ng iba. Do you think I really mean that? Yes, tipid kong sagot habang nanatiling nakayuko pa rin dahil pinipigilan kong wag maiyak. Nasabi ko lang yon dahil sa galit at frustration. I was stressed this past few weeks. Alam mo naman kung bakit, Elizabeth. And as long as kasal pa tayo, I have all the rights na magalit, na ipagdamot ka. Pero kapag naghiwalay na tayo, asahan mo wala na akong pakialam pa. Dagdag nito na parang 100 karayom na tumusok sa puso ko. So as long as we're married, I belong to him. Kapag annulled na kami, wala na kaming pakialaman pa. Mas lalong sumidhi ang kagustuhan ko na bigyan siya ng anak. Don't worry, we're going to have a baby soon sa tulong ng kambal ko. Oo, galit ako at masama pa rin ang loob ko sa asawa ko, pero hindi mababago na mahal ko pa rin ito. About Eleanor, ayoko nang ituloy ang surrogacy. Napagtanto ko na hindi talaga siya magandang ideya. Saad ni Hector na ikinabigla ko. He is backing out? But Hector, we should proceed to this dahil ito na lang ang paraan. May mga bagay ka kasing hindi nauunawaan, Elizabeth. I think your twin sister does not fit to be the carrier of my child. Katwiran nito na ikinailing ko. No, I know she's fit. 9 na buwan lang naman, Hector. Si Eleanor na rin ang nagsabi that after this, hiwa-hiwalay na ulit tayo. Is that what you really want? Tanong nito na sunod-sunod kong kinatango. Yes, gusto kong mabigyan ka na ng anak, gaya ng hiling mo sa akin. Ayokong humantong tayo sa hiwalayan. It seems like napatawad mo na ako. Ang tinutukoy nito ay ang ginawa nitong pananakit sa akin at ang ilang linggo ko na hindi pagkikibos sa kanya. Yes, I already forgave you. Ngumiti si Hector and he seems enlightened and relieved at the same time. I'm glad na napatawad mo na ako. I really don't like silent treatment. He kissed me on the lips and I responded. Totoo kitang mapapatawad kung papayag kang ituloy ang surrogacy. Hirit ko na siyang kinapalis ng ngiti nito at tila nag-isip. Ugali mo talagang mang-corner, Elizabeth? Pero kung yan talagang gusto mo, then it's up to you now. Basta uulitin ko. Walang sisihan, alright? Yes, kung may mangyari man, sarili ko ang sisisihin ko. Saad ko nang may paniniguro sa kanya. I am too desperate to gamble. Masaktan na ako sino masasaktan and I know it's me in the first place. We will go to your obstetrician with Eleanor this time. Saad nito na ikinangiti ko. Kailan? Gusto mo ba ngayon na? It's up to you. Kaso wala ka bang pasok sa office? Napansin ko kasi para naging ligdangan ang pasok nito sa trabaho and most of the time nandito to sa bahay kasama ko o mas tamang sabihin para samahan ako. I am the boss. Papasok ako kung kailan ko gusto at isa pa, kahit wala man ako sa office, I always make sure that everything is doing good. Inawakan niya ang kamay ko, marahang hinila papasok ng silid namin. Pagpasok pa lang namin, hinapit niya na ako sa bewang at siniel ng hanggang sa labi. It looks like he missed me.
At tama nga ako na magsalita si Hector. I miss you, Elizabeth. Ilang linggo kang malamig sa akin and I really hate it. Hindi maganda sa pakiramdam. I cupped his face and I am the one who kissed him this time. Sa kabilang banda, naghihintay na sa atin si Eleanor. Saad ko sa asawa kong abala ngayon sa pagmamaneho. We are on our way to my new OB. Okay, tipid nitong tugon. Mabilis nang kaming nakarating at pagkapasok namin sa lobby, agad kaming sinalubong ni Eleanor na may malawak ng ngiti sa labi. Agad din itong lumapit. Hi there! Bati niya sa amin nang tuluyan siyang makalapit at niyakap ako. Sorry kung natagalan kami. Ano ka ba? Wala yun sis. So ano, tara na? Binalingan ko si Hector na ngayon ay matamang nakatitig sa kakambal ko kaya kinawit ko ang kamay ko sa braso niya para makuha ang atensyon nito at papakla siyang initian. Agad naman tong bumaling sa akin. Let's go! Yakag ko na sa kanya. Sabay-sabay na kaming tumungo sa klinik ng UOB ko. Nauunang maglakad sa amin si Eleanor kaya malaya kong napagmamastan ang baling kinita nitong katawan at ang pinagpala nitong pangupo. Di ko tuloy maiwasang mainggit. Maya-maya, tumigil kami sa isang pinto kung saan nakapaskel ang pangalan ni Dr. Frances. Kumatok si Eleanor at ito na ang nag-lead sa amin papasok sa loob. Naabutan namin ang isang babaeng nakaupo at abala sa ilang mga papel. I did not expect na ang bata pa nito. Sa tingin ko around age lang namin siya ni Eleanor. Agad itong tumayo na makita kami at gumuhit ang malawak nitong ngiti sa magandang mukha nito. She's pretty. Good morning, Dr. Frances. Masayang bati ni Eleanor dito. Halatang close silang dalawa. Oh, hi Eleanor. Good morning, Mr. and Mrs. Ignacio. Have a seat. Magiliw nitong bati sa amin at giniya kami para maupo sa bakanting upuan. Ni-refer kita sa kanila, doktora, kasi alam kong mas magaling ka. Bilib na saad ni Eleanor na pagak namang kinatawa nito. Ikaw talaga, Eleanor? Nahihiyang sambit ng doktor nang tumikim bigla si Hector. Napaayos sila ng upo, nalihim ko namang kinairap. Parang mas gusto ko pa yata si Dr. Vanessa. Hindi kami narito para magsayang ng oras. So, isagawa nyo na ang kailangang mga test para mabilis nang matapos. May kasungitang saad ni Hector. Sorry, Mr. Ignacio. To be honest, I am quite shocked na itong si Eleanor pala ang magiging isang surrogate mother. Pero by the way, general check-up lang naman ang gagawin sa kanya at kailangan ko ng ilan lang sample ng sperm ninyong mag-asawa para matest kung match ba si Eleanor para dito sa gagawing IVF. Yun lang po ba? Tanong ko na ikinatango ng doktora, sabay ngiti sa akin. Yes, and after that, proceed na po tayo sa procedure sa paglilipat ng sperm ninyo sa surrogate. Sagot nito sabay baling sa kakambal kong tila excited na talaga. Kailan naman lalabas ang result ng test para maisagawa ng surrogacy? Tanong naman ni Eleanor. Mamaya ang labas ng result after lunch. Ang kukuhanan kayo ng sample cells and by the next day po pwede na nating umpisahan. Sagot nito. May possibility ba na magkaroon ng miscarriage ang surrogate? Curious kong tanong na ikinatango nito at napatingin sa gawi ko si Hector. Marahil nagtataka ito bakit kayo na itanong. Yes, Mrs. Ignacio, lalo na kapag hindi nag-ingat ang nagbubuntis. Malaki ang possibility na humina ang kapit ng bata and that is one of the reasons kung bakit kailangan pang itest just to make sure na healthy ang womb para maiwasan ang aberya. I'm sure I'm capable na magdala ng sanggol. I have a healthy lifestyle. Sabat ni Eleanor na ikinangiti lang ng doktora. What should we do first? Tanong ni Hector, sabay ng pag-ekis ng dalawa niyang braso. First, I need your sperm sa pamamagitan ng, alam mo na, sagot nito habang nakatingin sa asawa ko. Ewan ko lang pero parang hindi na ata kailangan sabihin niya pa yung ganun. Obviously, alam naman ng asawa ko ang gagawin. No need to say that o ako lang itong malisyosa mag-isip. Normal term na siguro nilang mga doktor, ayoko na lang bigyang kahulugan. Women. Bulong ni Hector, sabay iling na lang. Don't misinterpret it. I'm a doctor and it was a normal term. Depensa nito. Umpisahan na natin. Pukaw ko sa kanila at tumayo na, kaya tumayo na rin sila. Sumama ka sa akin, Mrs. And you, Doktora Eleanor, pumunta ka ng lab. Alam mo naman namang gagawin. Saan ni Dr. Frances sa amin at nauna na akong giniya papasok sa isa pang pinto sa loob ng klinik nito. Nakita ko magkasunod na lumabas sina Hector at Eleanor. Pinilit kong iwastong isip ko upang iwasan na makaramdam ng kung ano.
Nang makapasok kami sa isa pang silid, kaagad kong tinanggal ang pang-ibaba ko at pinahiga na ako ni Dr. Frances sa kama. Maya-maya, inumpisahan na nitong ilagay sa akin na isang bagay na ikinasinghap ko. A cold object inside me. Mas maganda ka kay Eleanor, Ma'am Elizabeth? Out of nowhere nitong sambit na ipinagtaka ko. What? Kahit kambal kayo, agad na mapapansin kung sino si Eleanor. Saad pa nito at hindi ko alam kung bakit ito biglang nabanggit. Marahil para libangin ako? Why are you saying that all of a sudden? Tanong ko na ikinangiti lang ng doktora. Di kasi ako mapakali kapag hindi ko sinasabi kung ano nasa isip ko. Sagot nito. Ganun ba? I found her weird. Saglit na lang po ito. May kinuha pa siyang tool sa gilid na hindi ko alam ang tawag. You seem close with my sister. Yes, ma'am. We're friends since college. Ahead lang ako kay Eleanor ng 2 years. Ilang taon ka na ba? Hindi ko in-expect nung una na ang bata pa pala ng UOB ko. Expected ko kasing edad ni Dr. Vanessa, but look at you. You look around our age. Usisa ako dahil bigla ako na-curious sa kanya. I'm 31 na. Nanlaki ang mga mata kong napatitig sa kanya. 31? Mukha lang siyang 26. Bigla naman akong na-conscious because she looks 6 years younger than her real age. Really? Tumawa ito at tumango. Yes, baby face lang, biro niya. May asawa at anak ka na ba? Muli kong tanong na ikinatango ng babae. I have a wonderful husband with twin baby boys. Tapat nitong sagot. I envy you. Noon pa namin gustong magkaanak kahit isa man lang. Ang kaso ito hindi pa rin makabuo kaya surrogacy ang last option. Lahat naman may dahilan, Ma'am Elizabeth. Don't lose hope. Malay mo isang araw after the surrogacy, ikaw naman ang bigyan ng pagkakatong mabuntis. May mga ganong case eh. Panapanahon lang ba? I reviewed your health records galing sa dati niyong pinagpatingnan. It seems na walang makitang problema. Dagdag pa nito. Ayun na nga eh, walang problema. Pero bakit di pa rin makabuo? Compatibility is one of the reason I think, Ma'am Elizabeth. Siguro nga hindi compatible ang genes namin ng asawa ko. Pilit ko na lang tinatanggap ang katotohanan yon na baka ngayon ang dahilan. Nalulungkot din ako sa mga may ganitong case na mag-asawang hindi magkaanak at kung sino pa yung mga gustong magkaanak sila pa ang mga hindi nabibiyayaan. Kung sino naman yung mga may ayaw, sila pa tong mga nabibigyan at nagagawang ipa-abort. Life is unfair. Matumlay nitong saad, kaya napaisip ako sa huli nitong nabanggit. Minsan ka na bang humawak ng pasyenteng buntis at ikaw mismo ang nag-abort? Kita ko ang pagkabigla ni doktora at sandalitong napahinto sa ginagawa. Abortion is illegal here in our country but to be honest, yes. Nag-abort na ako isang beses dahil nakiusap yung taong yun, kaya kahit labag sa loob ko, ginawa ko. Hindi ka ba natatakot mawala ng lisensya sa ginawa mo? That's illegal. Malungkot lamang tong ngumiti. I was just an OB student that time. Wala pa akong gaanong alam, pero naglakas loob lang ako because she pleaded me at sinabing tatapusin ang sariling buhay kapag di ko inalis ang bata sa tiyan niya. I know her na gagawin nga nito kung anong sinabi niya. She left me no choice, so I removed the 2-month-old fetus in her womb. Saad ni doktora at kita ko ang pangingilid ng luha niya. I am literally shocked. How could she be a mother?